Pero hanapin muna nila dyan kung saan yung pinakamababa Ay, tama yun. na elevation. Kasi Si Kuya Jens, ano yan, reactor natin yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back sa aking YouTube channel, this is Kuya Jens. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like updated sa mga bago upload na video. At huwag po nating kalimutang suportahan ng buong Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Ed the Vlog at syempre Kalingap Prab. At pakisuportahan din po ang aming mga kasamahan sa buong Team Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po rin charity vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabayan natin na ngayon lahat may hirap. Suportahan po natin lahat guys. So ngayong araw mga Kalingap, hindi naman po lingid sa inyong kaalaman mga Kalingap na ang buong grupo po ng Team Kalingap at ng K-Boys ay muling bumibisita po sa mga kabahayang na ipagawa po ng Team Kalingap at yung mga ongoing construction din po na pinapagawang bagong pabahay, mga bakuran at iba pang mga pinapagawa po ng Team Kalingap sa ating mga karpentero. So bilang pagbibigay ng reaction mga Kalingap, bilang isang reactor ay mga Kalingap, meron po tayong special guest na isang civil engineer po mga Kalingap para magbigay din po ng kanyang opinion sa ating mga panonoorin at pagbibigay ng rekomendasyon na rin para mas lalong mapaganda at mapansin natin yung mga dapat pansinin sa inspection ng mga ginagawa ng ating mga kasama sa K-Boys sa mga project ng ating Team Kalingap. At ngayon mga Kalingap, i-welcome po natin ang ating special na bisita, isang civil engineer mga Kalingap. Lisensyado po ito mga Kalingap. Talagang nagbigay na rin po ito ng opinion sa ilang reaction po natin sa pabahay. So i-welcome po natin Engineer Junel Vasquez po mga Kalingap. kailangan mo na naman yata ng tulong. Kailangan ko engineer ng payo mo kasi nag-ano pa tayo kanina, susukat-sukat ako, bigla mo akong tinawag. oh, may kaya, di ko alam kung foreman ka o ano. Ayan. Pang-estimate. Malapit po ang bisita natin mga Kalingap. Sige. So ngayon naman, engineer, ang ating bibigyan ng reaction video ay yung pabakod dun sa bahay nila Carla sa Tarum. At pwede rin naman na kung may mapapansin ka rin dun sa bahay nila na tapos na, ay pwede ka rin magbigay ng opinion. So, ayan, ito po, ng mga Kalingap, ang bibigyan po natin ng reaction ay yung kay Carla naman po, na pabakod ng Team Kalingap. So, simulan na po natin. Engineer Silipin na natin yan. Silipin na natin to. 5, 4, 3, 2. So, ayan, engineer, at nakikita mo naman na napaka yari na yung bahay nila Carla. Yan yung bahay nila Carla sa Tarum, yung kulay yellow na yan. At yung nakikita mong malawak na bakuran, yan yung sinisimula ng tapusing bakod. Malaki rin Malaki yung engineer. Okay. Ano masabi mo engineer? Maganda yung bakod. Alam niyo kung bakit guys? Kasi hollow blocks yan. Puro yan. Matibay yan. Hindi basta-basta ang bakod yan. Ayun Hindi yan basta-basta mapapasok ng kusino. Matibay yan, hollow blocks yan. Solid yan, paikot yan. Hanggang sa likod. Tapos, ang pagkakalam ko dyan, lalagyan pa yan ng bakal sa ibabaw, yung grills, parang mga grills. Mas maganda. Maganda, matibay yan. Safe, mas safe yun. Grabe. Alam mo ba ang budget dyan, bro? Ay 100,000 plus. Wow. Ang budget dyan sa pabakod na yan. Hindi pa kasama yung pagbili ng extension ng lupa sa likod. Kasi in-extension na niya para, nakasagad kasi yan. So, nagbili pa ng another extension sa likod para mabakurin pa ikot. Ayan, ang ganda Ayun, okay lang ba yan Okay lang din yung PVC na yan? Okay lang yan, as long as na may bakal sa loob. May bakal yan sa loob. Mabuti yun. Ganda yun. Buti na sa... Okay ba yung engineer? Tama yan? Okay lang yan? Ayan Ayan engineer yan yung likod. Ano yan, pwedeng katulad na lang din ng ganyan o isasagad na bubong? Ano ma-advise mo sa tingin mo? Pwede naman tayong kung economical, pwede natin gawing bakal na yan. Okay lang. Pare-parehas na siya paikot. Safe na rin yun. Oo, paikot. Pare-parehas na. Kung ano yung nasa gilid, yun na rin ang sa likod, yun sa harap. Tama ba yun ang gagawin nila, pati likod? Oo, yun pare-parehas na. Pero marami kasing nagsasabing, marami nagsasabi na isagad daw. Kasi kaya talaga nagpabakod dyan, ang purpose niyan ay para hindi na, may mga nagdudong-udong kasi dyan, may sumisilip sa likod ng bintana. Pwede rin. Depende yan guys sa purpose. Kung depende sa purpose. naman natin ay para hindi makita ng tao yung mga nasa likod. Para di makasilip. Pwede gawin nating isagadin. Solid yun.
Pero sagad. naman, kung ang purpose naman natin, para kahit yung hangin, makapasok pa rin. Sa bagay, para At presko. yung tao sa loob ay makita yung tao sa labas, ma-monitor kung sino yung mga nasa paligid, pwede natin gawing ano yan. Yung baka lang, grills Baka lang. Para Parang visible. for safe, visible lang, for security lang talaga. Yes, for security. Hindi makapasok ang mga masasamang loob. Hindi, tsaka maganda yun, kung ibabakal yung likod, tapos pasok ang hangin, kahit magbukas sila ng bintana, presko. Yes, tama. Ayun, ayan, engineer, Maganda yan, sulit yan. Mahal din magpagawa yan. Oo, mahal na kasi ngayon. Mahal na yan, materialis yan. Ano pag ganyan, inflation rate. ano kaya yan, may puting yan o tie beam, depende yan, depende sa yan, lang. okay lang kahit ano dyan. Nakaputing lang. May wall puting kada pader, kada block. Matibay yan. Ayun, grabe, may hagdan pa dyan, kasi napansin ko ay tao doon, may slope, pababa yung parting bahay nila doon sa lupa, kaya pero marami din nag-a-advise yan, marami nakapansin dyan na dapat daw meron din labasan ng tubig. May mga comments kasi ako nabasa, may labasan ng tubig kasi baka daw mapuno yung paikot. So anong sa tingin mo? Pwede din guys, pwede lagyan natin ng butas sa likod, lagyan natin ng parang labasan ng tubig. Labasan ng tubig. Para di maipon dyan. Pero mostly naman kasi dito sa province naman, maraming puno. Hindi agad nabaha. Hindi naman dito nabahay kasi lalo yung kina Carla, palibot ng puno. Palibot ng puno. So, nakakatulong ang puno para masipsip yung mga tubig. So, hindi naman agad dito kapag binaha yung kulong na lugar ay napupuno agad na parang swimming pool. Hindi naman agad ganun dito sa province. Depende yan sa ano ng lupa. Pero kung ikaw mag-a-advise ka sa kanila, lalagyan mo ba ng tubig parang Pwede din sa likod. Sa likod pwede magbutas sa likod Pwede naman din, pwede naman. Para may outflow ng tubig. Pero hanapin muna nila diyan kung saan yung pinakamababa tama yun. Na elevation. Kasi mamaya guys, maglagay sila ng butas sa mataas, di magiging useless lang yun. Ay, magaling nga engineer Magaling yan. So ayun mga kalinga pa, in-advise ni engineer na bago maglagay ng butas para maging outflow ng tubig kung sakali man na umulan para hindi maiwasan ng pagbaha, alamin muna daw yung elevation. Tapos kung saan ang pinakamababang parte, doon maglagay ng butas. Doon maglagay. Kasi baka nga naman magbutas bigla sa may pader, mataas na pwesto pala yun, so hindi rin doon papunta yung tubig. Yun po ang maganda yung advice na yun. Dapat sana mapanood to ng mga gumagawa. Ayun Ayun, ito pa rin yung bahay nila bro. May mga grills na rin yan. Yung mga bintana, may mga grills na rin. May grills. Pati yung pinto, yung parang terrace nila. Ayun kumpleto yan, palikot. Tayo to, puro grills yan. Safe din. Kahit walang abakod safe na. Pero syempre, safe yan. pinagawa na rin ng bakod para sigurado. Mas maganda na. Mas maganda may bakod guys. Bukod pa dyan. Property tayo. Bakod talaga. Grabe, ganda. Ganda Ayun na yung bahay nila pinagawa ni Kalinga Proud. Oo. Ayun na yung pamilya. So, yun lang engineer ang masasabi natin at napansin nga natin ang pag-usapan. Maganda. Ikaw, ano yung pinaka-last mong ma-advise at napansin dun sa ginagawang pabakod? Ang pinaka-ma-advise ko lang dun, kapag naghahalo ka ng semento, samahan mo ng pagmamahal. Uy, pwede. Dapat yung mga karpentero may pagmamahal. Parang pagluluto din yan. Uy, parang pagluluto. Tama, maganda yun. Pero kidding aside, dapat ang paghalo ng semento ay hindi mo dapat titipid sa semento. Dapat kung ano yung ratio nung kinakailangan sa halo, dapat tama. Para talagang para matibay. Maging matibay yung bakod din na Carla. Pero yung sa design, overall, okay, maganda din naman. Magandang, mas mapapansin natin yan guys kapag tapos na. Kasi kapag nasa on process pa tayo, mostly makikita talaga natin dyan yung parang bare pa. Parang kumbaga tinik pa ng isda, wala pa yung laman. Hindi pa natin makita yung pinaka. So, abangan na lang yung reaction na natin pag tapos na. Oo, mas makikita natin yan. Mas makakapagbigay tayo ng concrete na opinion yan. Grabe. Thank you engineer, grabe. Masyadong talagang yung exposure mo dito ay nakakatulong sa amin. Yung pagbibigay mo ng advice at sana makita ka namin na balang araw ay talagang maniningil na ako ng inspection fee. Exposure to engineer. Exposure. Suportahan natin guys kung sakaling mag-YouTube si engineer. Suportahan na lang po natin muna mga kalinga pa.
So, ayun, thank you, engineer. At, Sige, may inspection pa ako eh. inspection naman, natawag ka na doon ni Foreman. Ay, mali, ni manager. Tatawagin ko si Foreman. Tawagin mo si Foreman. Tatawagin ko si Tawagin mo si Foreman. So, tama ko yung gawa niya. Yun, Okay. tama mo yung gawa niya. Sige. Ayun, magsusukat ka pa, may lapis ka pa dyan. Sige, dyan na kayo guys. Grabe. So, yun lamang po mga kalingap, at napakaganda po ng advice ni engineer. Maraming salamat kay engineer Jonel at tayo po mga kalingap. So, yun lamang po at maraming po salamat sa inyong panonood. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.